Good morning, everyone. Requesting all to please settle yourselves so we can start our briefing dito po sa The Royal Mandaya Hotel. Ayan. Mahalaga po ang ating press conference today because how many days to go before May 12 elections? 19 na lang? Oh my gosh, 19 days na lang, mag-election na po tayo. And sila ang mga mahinungdanong ahensya sa gobyerno na ay dakong role, no? Pag-abot sa pinilian. Okay. Dapat eh. May buntag. Okay, so we will start our briefing before we introduce our guest for today. Maraming salamat sa The Royal Mandaya Hotel. Thank you so much, PMH. Thank you kay Miss Regine ng Sunstar, Miss Johnny and si Bebot, JA. Maraming salamat. Si Tonton o si JC. Ayun, si JC. Sa PTV na si JC. Oh, di ba? From intern to ano na. Full-fledged na. Full-fledged. And we also have si Carlo ng Kadampan, Jubet ng IFM, XFM. I'm so sorry. XFM. Katropa mga nila. Yes, katropa. Si Armando, yes, Radyo Pilipinas. Naapunta si Ian sa Mini News. Si Don Pulaya, Armen, si Dodong, Armen, at si Saura ng Mindanao Daily News. Ayan po, mga interns nato sa tama? University of Mindanao? Mali ako. Sa Mindanao For my consumption. Davao del State College. Ayan. Tapos tayo si Kado, PNAB, sa Mindanao Times. Tapos intern, asa ka nga intern ka? Asa nga section? Intern sa? Agani, asa nga? Okay. Interns from Holy Cross of Davao College sa Catholic Herald. Jandi, every time makita taga ba? Yes, natin mga taga-Bongo, si Ako estudyante ka ba? si Prince. Magaman? Si Prince, di ba? Oh, kinsa ni mo kauban, Prince? Russell, ayan si Bombo Russell. Okay, welcome sa ato ang Bombo Russell, mura bago ni ba? Bago ba si Bombo? Ay, naano kayo na di ay. Syempre, ang ato ang karaang naman, Vietnaman no, si ba? Si Ate Norma, ayan po. Intern, ayan si Vietnaman no. Sige po, so please be ready no, sa atong mga questions. Kaya sila po, again, ang mga mahindanong ahensya para sa atong eleksyon. So, we are live, syempre, sa News 4, ayan, sa Kadampan. Yes, and sa Davao City Police Office also. Okay, so start na po tayo. Nakalipsito mga sa Bansenya. Good morning, Ma'am Hazel Caballero Tuazon. Good morning, Ma'am. Hello, Ma'am Rose. Good morning. Good morning sa tanan, good morning kay Sir Atilio, sir. Long time no see, sir. Morning, ma'am. Good morning sa tanan. Okay. Gusto ko may bawan, ma'am. Lang kay Chika sa mo niya. Ano ba, ma'am? I-PM lang, ma'am. Ma'am, i-PM lang. Namula ang isa. And of course, the only Lord na gabsad sa ma'am. Kanidugay na gitay niya si, grabe ba? Si Lieutenant Colonel, of course, Ma'am Salvacion Evangelista. Yes, ma'am. Welcome. Yes, ma'am. Happy New Year. Awa kita. Muna, ma'am, magdugi-dugi ko para ma-miss food ko ninyo. Ay, kaya mapulaan nyo every week ko na din nino. But anyway, then again, I am Lieutenant Colonel Evangelista from Eastern Mindanao Command. So, niya, ma'am, na kong updates, no, lalo na sa atong election deployment sa atong mga kasundaluhan sa area sa Eastern Mindanao Command. Sir Thank you so Dudong. much, ma'am. And of course, syempre,
The thorn among the roses. Dakong kalipay sa DepEd nga maimbitahan dili no sa pinakasikat kayo nga media organization sa dili lang sa tibuok Davao kundi sa tibuok Region 11. Sikat gyud kayo, ilado kayo. O sige nga na nga organization. Thank you very much. Lang yaka, kamo biya nagsugod na diha. Yung karon yung mukha nang sa puwera. Lang yaka, nag-change name lang tayo. Kamo biya nag-initiate ani. My gosh, kami lang nagpapatuloy. And sa sugda na to ang atong sa peace and order, ma'am, sa atong security forces, Ma'am Hazel, sa Davao, ma'am. Yes, ma'am, ang Davao City, ma'am, no, nagpabilin gihapon nga generally peaceful, ma'am, bisan pa sa ato ang kahuman lang nga Holy Week, ma'am, wala tay mga incidents relative to the Holy Week sa mga simbahan. Sa gawa sa simbahan, wala tay mga riots nga nahitabo sa gawa sa simbahan. Kamo po na atong gipaningkamutan, ma'am, no, sa gawas sa simbahan and especially sa sulod sa simbahan. Natay mga cases, ma'am, no, like natay shooting sa bangkal, stabbing, and isa sa drowning incident. Ang kaning sa bangkal, ma'am, nga shooting incident is ongoing ato ang pagkandak ng investigation and nanatay mga POIs, ma'am, no, nga ginasubay and isa sa ato ang motiban na, ma'am, no, ongoing pang investigation dili lang sana may kuan para dili makaapekto sa investigation nga gikandak sa ato ang Talomo Police Station. And with the stabbing incident, ma'am, na file na kagahapong adlaw, ma'am, no, frustrated murder against the suspect. And katong sa drowning incident, ma'am, bisan unsa nato pagpaningkamot, ma'am, no, sa mga information dissemination, pagpaningkamot sa through media sa ato sa interviews, pero naagud isang nahitabo diya sa Maysasa. Okay, thank you so much, ma'am. Ngayon, itong gingon ni Clore, di ba nga, magawa siya sa balay, wala man na idungdam. Magawa siya sa balay, wala shooting. Dahil ito kay Clore. Iya, di na sumutuon, makakita siya. Okay. Sir, ma'am, Salvacion, ma'am, yes, kung saan itong i-order. Yes, ma'am. As to join the operational area sa Eastern Mindanao Command, again, nagpabilin nga insurgency-free ang atong Davao Region. And then, ang atong mga remaining CPGs no, sa area sa 4th Infantry Division is padayon gihapon no, nga nagalusad o nagkalanlain nga mga operational activity ang atong kasundaluhan. And, ma'am, I would like also to make an emphasis no, ang atong augmentation ng mga troops no sa Western Mindanao Command is naala sila dito to support no sa pagpahigayon sa atong national local election. And as to national local election is concerned, ako lang pong ipahibalo na sa tanan na ang atong Eastern Mindanao Command is dunay tropa or dedicated youth nga mga sundalo no nga gi-deploy para matabangan no, ang pagpahigayon ni ining atong national local election. As to the number of, we have dedicated 18 officers and 407 enlisted personnel para makatabang again to the COMELEC and most especially sa atong Philippine National Police para mahimong peaceful no ang pagpahigayon, ma'am. And then also, ma'am, if ever napagyulaing panginahanglan no as to troops is concerned, anda mong tagana nga muhatag og augmentation ang atong Eastern Mindanao Command. Pinagi sa atong duha ka joint task forces, ang Joint Task Force Aguila ug Joint Task Force Diamond. Thank you so much, ma'am. Okay, by the way, before we proceed, regards daw sa mga ladies folks na red lips. Sabi ni Ma'am Ging Rosete. Colonel. Yes, okay. So, no, kani grabe overdue lagi lang iyang dapat niyang attendance sa ato ang press con. Kaso busy kayo giyang live. Pabisi-busy lang. Nahumala lang ang graduation. Wala din siya ka-update ana, pero i-update niya daghang kayo ang report niya today, especially ang upcoming elections nato. But before anang election nato, sir, diri sa katong humana ba ang atong school calendar? Yeah, we're actually opening up a new one, no? Gusto na ko i-confirma that katong gusto sa katawhan nga mobalik kita sa kanhing schedule, nahitabo na gyud siya. June 16 will be the opening of classes already, and we will be ending also the school year 25-26 sa Marso 31. So nabalik na ta sa daghang hangyo no sa katawhan.
O sa pagkakaroon, we are already lining up our activities for the upcoming opening of classes again. Sir, pila itong mga expected na ito enrollees o itong mga ni-graduate na ito, sir? Subay sa balang kasulatan. Wala na rin, pagkatapos sa lago. Maman mo, lagi ba maano dahil ma-rattle na yun ba? Ano ba? Napapaligiran lang ng mga... Sir, napapaligiran na natin kayo. Alingari, nagpadaplin lang sana ako kanina eh. Okay, so... But we are actually expecting an enrollment of more or less 1.3 million, a little over last year. No? I just would like to peruse the documents nga bit-bit na ako sa pagkakaroon. But sa kasampangan, we will be going through again the usual schedules like natay early enrollment and then yung Oplan Balik Eskwela. Early enrollment is very, very important to us because it will give us a picture kung unsay among atubangon sa mabutay nga tuig tingtungha. Well, in terms of how many are we going to add in terms of human resource for teaching, non-teaching, and even facilities, classrooms, books, and everything. Makita na namo na. So, we will be gathering data during the appropriate schedule, and once the data is in, maklaro na namo kung say amuang atubangon sa umabutay tuig tingtungha. Okay. Sir, although dili man ni nahitabo, wala ni nahitabo no dili sa Davao City, pero would you mind to give us kanang clarification lang, sir, like natong mga nag-viral na sugod sa parent, katong bitaw sir, katong principal nga wala na patanggal og toga. Sa istorya ba ano sir? Sa ilaha? Opo. O sa naa ba tayo dress code sa mga ginikanan? Just Ang general rule is that as simple and inexpensive, mo to appropriate. That's why ang gina-suggest as always is kuha lagi siya kining uniform, no? Pero it does not necessarily mean diha na lang punta kutob. There is always an exception to that. Kung magkasinabot pa ng lita ng eskwelahan o ang ginikalan nga they will go toga, then that would be okay. Tama man po nga ang grade 6 o ang senior high school mao ra kay magtoga. Pwede sigurong balibaran kung naisabot daan kung gustong magtoga, kung dili pwedeng magtoga, like for example kada mag-moving up di man na pwede magtoga because kining toga man god sa panglantaw sa education sector ko na siya you convey that you have earned the harvest of your endeavors nga not in flying colors but you were able to surmount all the difficulties and then you have ended the entire chapter of that educational level. Ang sistema magod sa Pilipinas is that elementary now includes the kindergarten, no? Mo nang among ginasulti kanunay sa kindergarten, that's moving up only, that is not graduation exercise. So pag-abot diri sa grade 6, appropriate lang po sila kung magkauyon sila doon ay pagtugot po sa concerned authorities nga magtoga kay ginasabot po namo nga maura po na higayon sa elementary level nga makatoga sila. So kung doon ay sabot, then we have to respect that. Kung wala po, then therefore, pero judging at the situation and the condition, mao ni ang focus karon sa ipahiluna nila nga investigasyon, no? Dito mismo sa lugar kung diin kanina hitabo. Sir, I'm referring about the parent or the mother wearing a bonggang outfit, sir. Wow. Ito nga na tanan, no? No, just kidding. But kinahanglan gyud atong plastar og asa, no? Demokrasya man ng Pilipinas usahay lagi, but you really have to balance everything. Kay if you wear what you wear
or you wore at the time is not also appropriate for the occasion, then therefore, people really will provide their attention to you. That's her decision, that's her choice. But as always, it is always also proper to really balance everything, equilibrate situations like kung sa bagay okasyon, who are present during the time. So we will always go back dito sa general rules sa department na dapat simple and appropriate to the occasion. Okay, mo yung freedom of expression. Pwede lang yun siya proper. Anyway, sige, gaan sa nato to, at least nakatubag ka, sir. Dili ka sa election, before I yield the floor for question, nahan nato si Ma'am Hazel, ma'am. Unsa na ta ka preparado, considering na 19 days na lang, ma'am, mag-election na po. Yes, ang Davao City Police Office, ma'am, is andam na for the upcoming national local elections coming May 12, 2025. And as per statement given by our Acting City Director, mga Police Colonel Hansen Emarantan, kailangan ng mga station commanders is naagyan sila mga stations just in case na mga problema nga maabot sa ilahang opisina, nagikan sa mga tao nga naa sa ilahang AUR, kailangan man na ay solusyon, mga action para dili na siya pudako pa. So magud na kanunay nga ginadukdok sa ato ang City Director sa mga station commanders. And with the election paraphernalias, kung na ay mabutang na sa mga voting centers, kailangan na po dito ang mga naka-assign ng mga PNP personnel para mabantayan 24 hours ang mga paraphernalias nga nabutang na sa mga voting centers. Pila bang event ato po ang personal? Ang Davao City Police Office, ma'am, is naanat during Holy Week, before the Holy Week, naanatay 100 PNP personnel from Police Regional Office 11. And ako bang i-check, ma'am, no, sa operation ko na abay dagdag i-augment na to from PRO 11 during the election period na yun, ma'am. Kay so far karon, ma'am, okay man nga to ang PNP personnel, ma'am, bisan pa sa kabisi sa ato ang mga schedule sa mga programa sa Davao City Police Office na agad tayo naka-assign for the election paraphernalias nga magbantay ng mga PNP personnel. Kaya maugin na ato ang priority, ma'am, for this event karong Mayo 12, ma'am. Okay, so ma'am, wala gyapon nang i-consider, ma'am. Yes, ma'am, wala tayo as of this time, as of today, wala tayong mga areas of concern, wala po tayong mga election-related incidents, ma'am, and we are hoping and praying hangtod mahuman ang election, wala gyud tayong mga record, ma'am, either sa duha po. Thank you, ma'am. What about ang ato ang AFP, ma'am, sa ISMINCOM, Ma'am Evangelista? Okay, ma'am. As to join the operational area of Eastern Mindanao Command, sa area of categorization, ma'am, same as with the PNP, no? Sa tibuok joint operational area nato, ma'am, aduna lang yung sa orange category, which is the election areas of immediate concern. So wala tay red, ma'am, on the whole JOA of ISMINCOM. We have 20 municipalities and 2 cities, and these 20 municipalities and 2 cities is more on the areas of Region 10 and Region 13, ma'am. Wherein makita po nato, no, as to statistics nga kani nga mga areas diha pud, no, na pang pipila ka presence sa atong CTGs. That's why they are considered sa orange category, sa immediate areas of concern nato. Since 20 lang ni ma'am, basi pwede nato ma-mention, ma'am, sa mga areas mo. These are the areas of Bukidnon, Camiguin, and we also have areas under Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Dinagat Islands, ma'am. Kasali ang Dinagat. Yes, orange category. Wala tayong red, sir. Yes, yung before na reported natin na merong na belong sa red category is na downgrade na siya into orange category. So, ang pinakataas na to nga level karon sa atong COMELEC area categorization is orange level. So, the whole Agusan Sur, ma'am? Under Agusan Sur, ma'am, we have 9 municipalities and 1 city po. Bukidnon, Camiguin, Agusan del Norte, del Sur, and Surigao del Sur. Negative po sa Dinagat. Yeah, Surigao del Sur, which is 6 municipalities. And under Agusan del Sur, we have 9 municipalities and 1 city.
Okay, so 20 lahat ma'am. 20 ma'am, all in all municipalities and 2 cities under sa orange category. Oo, nag-orange category because of the presence sa NPA pa. Yes, and this also ma'am includes no sa mga reported not only sa part sa military but this is true ma'am sa we have this committee ma'am di ba under the COMELEC. So di lang siya na nabutang no in this category through the military but other reported na reports sa other agencies po. Pero from time to time, ma'am, nag-change na sa ato ang mga categories. Just in case, nakapay mga... Yes, I believe ma'am through sa yung committee sa atong election committee, COMELEC committee, nag-change sila. But latest ma'am, mao ni ang atong categorization sa pagkakaroon. Thank you, ma'am. Okay, ganito sa DepEd. Okay, pila ka po teachers sa atong movement o asan din sila sa mga focus sa area, sir, pila ka precinct ba? We cover everything, no? Kasi the area of the department is from Davao Occidental to Davao Oriental. So that's basically 11 schools division offices, 11 DepEd areas. We will be deploying 12,411 teachers. 12,411 teachers broken down into as follows: 11,132 teachers who will act as members of the electoral board, 1,136 who will act as DepEd supervisor officials, and those who will be members of the board of canvassers, 143. But aside from them, there will also be teachers who will be tapped for the different responsibilities. And we have readied them for the eventual utilization of this resource. But this 12,411 will be a part of the duration of the electoral process. Ang panawagan lang po namin sa atuang katauhan is that please convey the same respect due to all the members of the electoral board, no? Because we are receiving a lot of reports even in the previous elections na many actually went beyond propriety. Awayo ng electoral boards and then sultian og dili maayo. That is not proper, no? So we have to be assured of the employment of proper decorum inside the polling precinct, because inside the polling precinct, these members of the electoral boards are the ones deputized by the COMELEC, and they can carry the appropriate action that they can do unto you pursuant to policy. So sa ay magun ang teacher dili na lang motingog bisan pagsultihan og dili maayo, but under our regulations pwede kayong himuon nila kung appropriate thing to do para proteksyonan po ang ilahang ang kasagrado, no, sa ilahang gigunitan nga posisyon sulod sa polling precinct or polling, specifically sa polling area. Sir, sa 12,411 members sa electoral boards, saan yung demographics sa sir? Male, female, Yes. Please know that unlike the other elections, that teachers now are given the prerogative to decide whether to serve or not. No? So, depende gud na sa ilaha. Kung kinsa tong gustong mo serve, then wala po siya kabilinggan. Like say, for example, identified ka nga miyembro sa usa ka political family, well, where de los buenos, you really have to, and modesty aside, you have to step back and then give it to others, even if you really wanted to serve during the election. We just would like to say that all teachers that were tapped right now are those that do not have impediments, legal impediments or problems with the regulations of COMELEC. So kini sila nga miyembro sa electoral board karon, mao ni kadtong nakita nga angayan gyud nga mo-serve na. And again, let me reiterate for the nth time that we are very again happy, elated that
aside from the security forces, we are tapped from the government service. Our group is tapped to safeguard the ballot. It's a wonderful responsibility for a teacher to ensure that the ballot is protected inside the precinct, and the entire process, the electoral process, is being safeguarded by the teachers themselves. Okay, at this point, I yield the floor for question and answers. Ms. Jenny, then Armando. Atong DepEd, no? Sir, good morning. I understand na we do not just ensure that our teachers are theoretically prepared, but we ensure that they are also practically trained. So how was the training measures for our teachers as of now? COMELEC actually runs the show. Kaming tanan are under we are under the administration and management of the Commission on Elections. So all activities pertaining to election are actually spearheaded by COMELEC. So kini mga trainings, orientation, paggamit sa mga ekipo were actually provided by COMELEC to us. We just provide the human resource, no? And there were a series actually of engagements with COMELEC nga nahimong hanas usab kini ato mga magtutudlo. Majority actually of those who will serve in the upcoming elections are already servers of the previous elections, so they are already learned. There are only very few nga bag-o sa serbisyo pa og mao tong ihanas pagmayo. And we can assure the public that they are naman equipped na. A majority of those who will be running the precinct who will act as chairman or chairpersons are those who have served the previous elections already. So pertaining to experience, kompleto na po sila. Pertaining to, again, readiness, we would like to surmise that they are already equipped with that because COMELEC is very religious in their schedule in providing us the orientation in the seminars. All right. Sir, I understand they will undergo the OST test. So does all these teachers pass that test? And if they fail the certification, what's the contingency? We are not aware actually of any information from COMELEC that they have said no to a particular teacher who wants to be a member of the electoral board. See, so suffice it to say maybe that all of them have passed the OST test. Majority naman sa ating mga teachers ngayon are actually IT capable. Very simple man lang ang ginagamit, no? So those who opt to join are very much aware that they are into the IT technology, and so therefore they are also learned. And that's why we do not actually receive any information from the Commission on Elections that they have said no to a particular teacher who wants to be a member of the electoral board because of not passing the DOST test. The 12,411, sir, kasama na yung buffer teachers or the contingency? Yeah, yes, of course. Because out of the 12,411, 11,132 will be the electoral board members. All others will come from the group of yung sinasabi nating DepEd supervisor officials, yung mga DESO, and the board of canvassers and the support staff. Okay. Sir, you've mentioned about to respect our teachers Yes. during the election.
do you provide them legal support in case of harassment? Very beautiful question. Just recently, we have this is actually the battle cry of the electoral boards, no? Because previously, in the long distant future, there were instances really. Damo na tong dili pa ta katong automated nga ang mga teachers ubit-bit yun sa mga balota gikan sa kabukiran padulong sa lugar kung asa sila pagadadto, no? We were actually clamoring for legal support, and just recently the Honorable Secretary of the Department has inked an agreement with other government agencies, COMELEC, and then the PNP, the AFP, and part of the team is the Integrated Bar of the Philippines. They have come up with a memorandum of an agreement that the IBP will be supporting our teachers when it comes to issues pertaining to legal matters. So salamat po kasi gone are the days na the teachers will, once they're being called in the board of canvassers, kurog na yung town, tungod kay nabalaka sila, basin og there will be, cases will be filed. Ipatawag lang dito, kay tungod silang kahago, katulugon na, hasta ang chinilas na sulod sa ballot box. Pero karon murag automated naman ta. So that's why I'm calling really for due respect and to our teachers who will be part of the electoral board, and even non-teaching personnel who will be members of the electoral board. Were there cases filed last election, sir? Parang wala na ata. Wala. Yes. Kana man lang good, no? It's just the assurance that we are being taken care of. Kana lang, we are very happy with that. In fact, the honoraria that they are giving us has been increasing through the years. This is lifted from COMELEC Resolution 11076. 11076. Are you aware that the chairperson of the electoral board will now be receiving 12,000 pesos? 12,000. And the members of the electoral board will be receiving 11,000 pesos. The electoral board support staff, the IP support staff, and all the other support staff and aid will be receiving 8,000 pesos. The DepEd supervising official will receive 11,000 pesos. The DepEd supervising official technical support staff will receive 9,000. The DepEd supervising official administrative support staff will be receiving 8,000 pesos. And on top of that, DepEd will be providing also a minimum of 5 days service credit sa ato ang mga magtutudlo o non-teaching personnel who will be part of the electoral process. So, thank you, COMELEC, because we are actually we have sent our request to them, and they have responded positively. So that's why pasalamat yun bigla ko usap. Apart from that, sir, how's the provisions of food? Provisions of food for the teachers? Provisions of food, I think there is a supply given by the school itself. Kaya mahirap magtanggap ng mga pagkain kahit saan. O, tapos mag-upre mo, dito tong laong sa politiko. Ma-charge pa na politik kami yun. Gutom rin yung taon. Kitagaan namin pagkaon. So we have to be very, very careful, really. We have to ensure that everything that we do are actually in accordance with the policies. Specifically, days prior, on the day of the election, and even days after. All right. Thank you, sir. Natubag naman ito ni Ma'am itong security for teachers last. Kay Ma'am Lieutenant Colonel Salvacion. Ma'am, how do you make sure na the security also of the place, especially when, politicians or especially candidates use the service of the CTGs for political harassment?
talking about that, ma'am, no, isa sa mga ginabuhat nato niyan is there are, kung naamay mga report, no, and the report is they're being validated yun. And as of now, ma'am, wala pa man tay natala ng report kabay niya nga ginagamit. Siguro sad, ato nakita na aware na po siguro ang katawhan, no, kung gamiton sila, there are really negative implications sa ilaha. So far wala pa man tay until na wala reported yun no nga nahitabo election related na ginagamit ang CTG. Okay, thank you, ma'am. Kay Ma'am Tuazon. Ma'am, dinhi ko sa katong nagpalatay gani sa buhangin. You said nagka-settle na sila. When you conduct an investigation sa kini nga insidente, niabot ba sa punto nag-investigate mo or kung pwede siya possible mahimong modus or pwede siya gamiton ba for modus or kasi nakasettle sila, ma'am, no? And how do you make sure nga this incident will not happen again? Yes, sa nakita nato sa sa social media, pag wala pa investigation nga mahitabo nga ma-report nato nga gikandak sa ato ang police station, mag-una-una gyud tanom no nga sa makita nato murag siya modus. Pero sa gikandak nga investigation sa ato ang Buhangin Police Station, ma'am, nahibaw-an nato nga kaning nagpaligis, ma'am, is siya, ma'am, naay-diferensya. In short, dili mi allow mag-istorya o ka ng dili bawang in public. So nasa diferensya, ma'am, and dili lang ta sa iyang family ng mutana, apil na sa mga tao silang palibot. And then kani siya na nakitabo ni siya nga nagpaligis na gawa silang panimalay, wala nila na nabantayan. Sumaotong nahitabo. And then nari siya ka ng tambal nga ginainom, ma'am. And then nag-request po ta kung na-record, ma'am, no, from the doctor nga yun siya kanang naadog siya sa hospital. Psychiatric examination result mo na ito ang gina-request, ma'am, sa family. But then while waiting sa record, ma'am, para masiguro gid nato nga dili siya modus. So nagi investigation nga gihimo nga ato ang Buhangin Police Station and dili siya modus, ma'am. Ato na iklaro, ma'am, no, nga diri sa Davao City walay ingon anak nga modus, ma'am, na magpaligis para lang makakwarta. Kung sa ano pud, ma'am, no, kung tarot pug kag pangutok, sakita pud na magpaligis siguro, ma'am, no, nga makita man nato sa uban nga magbabangga lang pero kani ka nagpaligis gud siya. So sakit na, ma'am, no, dili na ingon nga kanang gituyo para lang makakwarta. So stable na iyang condition karon, ma'am, and then nagkasettle sila bang driver ang mo shoulder sa tanang medical expenses and apil na pod gani ang voucher nga ilahang bayaran, ma'am. Pero naay dapat resibo ihatag sa driver, ma'am, nga kining tambal is napalit gyud ni siya and na-resibo gikan sa hospital para dili siya ingon nga nang warta kining pamilya sa biktima. Okay. Ma'am, sa inyong investigation, nakita nato that the victim contributed to the situation, or Yes. he is the reason of the situation or the outcome. Reckless imprudence pa ba gihapon ang i-file sa driver though nagkasettle na sila? Yes, ma'am, if ma'am, no, kung mili ang family sa naligsan nga nagpaligis, ma'am, kung ma-file gyud sila og kanang kaso against sa driver, mao gyud na amo ang i-file, ma'am. Kay as driver, ma'am, apil na gyud na ang tanan nga dili ta makaligis, dili ta maka-cause og kanang injury while nag-drive ta. Bisan pa og kanang ibutang nato, ma'am, no, na siya diferensya, pero kung willing ang family nga mag-file og kaso, pwede na siya, ma'am. Pero ang korte na ang mag-decide, ma'am, kung ipasaka ba ni or dili. So on the part sa Davao City Police Office, just in case nga gusto mo file og kaso ang family sa victim, amo nang trabaho mga mag-file og kaso. Pero ang korte na mo decide. In this kind of cases, the driver can also file a case against. Yes, ma'am. Vice versa, ma'am. So kung masuta nato nga gitoyo, butang na nato nga dili siya diferensyado, sakto siya sa panguna-una, ang driver, ma'am, maka-file pud og kaso against sa tao nga nagpatuyo og paligis. Is this the first time na you encounter such cases na ingon ani mo sa Davao? First time ni siya, ma'am, no, nga nakita nato nga naay nagpatuyo og lihis. Gumikan kay naay diferensya sa pangutok. So first time ni siya, dili ato iklaro, ma'am, nga walay modo sa Davao City nga ingon ani. And then iklaro lang po nato sa mga tao nga nakita ni nga hitabo nga pwede din siya himuon, ato na lang ma'am, i-remind nga pwede sila filean og kaso. Ato na iklaro, ma'am, no, dili ni siya pwede buhaton sa mga tao nga
Naiplano pa lang ma'am ha. Ayaw na lang gid ninyo tuyo kay basig madritsuhan na noon mo di na mo kamata. Ano lang ma'am? Okay, ma'am, clarification lang. Naa siya'y tambal nga ginatake. Yes ma'am, nari siya ginamintain nga tambal ma'am ang kaning nagpaligis. Now, may we know what medicines? Papangayo pa na ako sa investigator. Kay actually kada adlaw po ni siya nagato sa hospital ma'am monitor po sa katong naligsan nga 49 years old to siya ma'am. 49 years old. Murag nakuha nino ng plano ino sa uban, ma'am. Plano. Anyways, okay. I'll refer that to our legal. Anyways, kay na naman yung soundbite sa to. Hindi na lang kay Sir Dodong Atilio. Sir, pagpalahi ko pangutan this coming school year 2025-2026 is magsugod na ang pilot para sa mga senior high school no on the kanina ginatawag nato nga matatag curriculum, and part of this is katong atong pag-merge na sa ubang mga track no from 4 himo na lang to from katong ubang mga tracks like UMS, STEM is iisa na lang sila into academic track, and then ang isa is tech book na lang. And right now murag na yung mga possible na dili pa magdawat o na yung mga ubang mga private schools na di na magdawat of grade 11. It's because of this. Can you enlighten us, sir, with this situation? That is correct. School year 2025-2026 is the piloting of what we call the strengthened curriculum for the senior high school. Pero konteksto sa. When you say piloting, experimental stage pa na siya. What is about dili pa ni assurance or guarantee kining mahitabo karon nga strengthened curriculum piloting. Before I will crystallize what this means. It does not mean that this will mao na ni ang mahitabo sa sunod katuigan. So whatever will be the effect of the piloting will be the basis of the decision of the department if we really will have to constrict the tracks, the senior high school tracks, or we will go back to the currently utilized scheme. Ang hitabo magod sa mga pilot schools, ang katong dili pilot schools will continue to be using the currently utilized senior high school scheme. Ang upat ka mga tracks, kining academic track, kining technical vocational, sports and arts will now be reduced to 2. Ang tawag niya na sa duha katong sa academic o katong ang technical vocational nato will now be called no I'm para di ko ba sa iyo pag kung ginabasa ning ato ang dokumento kabahin nani. So strengthen senior high school curriculum, 2 tracks na lang, academic o technical professional, or we call this Tech Pro. Oni ka itong naka-focus actually sa technical vocational track, no? Kadtong dili included na ani will become electives. So murag parte na lang sila sa duha ka mga tracks para ma-streamline ang atong senior high school program. But this will only run for few schools here in Region 11, katong pilot schools nato, no? We have the schools already. I have the names, but I'm not at liberty yet to make this public. Pero sa nag-announce I think ang
UN Tagum. Nag-announce na sila. Sila, ilang announcement, pero Davao DepEd Region 11 will not make the official announcement yet. Sa private schools. Na tay private schools, na po tay public schools, no? Makapila na sa tanan. Okay, sige. Depende ba ni sa size sa schools division office. For example, Davao City, dako siya nga schools division office, so ubay-ubay ang eskwelahan. Inganing distribution, kung small ang school division office, usa ka private o usa ka public. One public, one private. Kung medium ang size niya, referring to the area coverage and the number of schools, kung medium, one private and two public schools. Pag large, duha ka private o tulo ka public schools. Kung very large, duha ka private o tulo pod ka public senior high school. Sa Davao City, sir, asa siya na-belong? Sa very large? Ang Davao City, very large. Duha ka private o tulo ka public senior high school. Yeah. Again, let me reiterate para there will be no misunderstanding with respect to the implementation of this. Piloting pa lang po ito. And this is not the mirror already of what will transpire in the years coming. Whatever will be the effect of this, whether will this be good or will this be bad or not, then that is going to be the basis of the decision of the department. If we will continue with the current flow or current system, or we will literally change it to the strengthened curriculum. In terms of kaning implementation sa kaning pilot curriculum, sir, kisa ba'y mag-implement ana ang school or ang DepEd region ba? Now we have the kining design of how to do it, and then DepEd will monitor kung unsay epekto ana dito sa eskwelahan. Ang input po sa school is very vital. Whether basig moingon sila wa may hinungdani or moingon sila uy very good ni kayo, manang kinahanglan namo nga i-involve gyud ang mga schools kadtong implementing schools. So meaning, sir, for example, in terms sa kaning ginatawag nato nga elective, si school ang naay liberty kung unsang elective ang ilahang i-offer. Natay specific kuan gyud list. But depende maguna kung unsay gusto sa bata asa siya padulong. So, mo ni sir tong kuan na pwede ang bata ang mamili kung unsa nga elective subject ang ilahang i-enroll. This is part of the design. Talawon nato ni kung epektibo ba siya or dili. Dagag na worry basig daghang teachers ang mawala og trabaho. It's because katong subjects nga ilang ginatudlo during the recent But of course we have to balance everything. No, it does not mean that by freedom of choice we have to balance kasi piloting every part of the effort is vital. So kung pananglitan, tanaw na to, dili siya appropriate, then we'll discontinue that. Pero balik sa pangutana, bata ba'y mo pili o ang eskwelahan? Parte na sa mamahimong i-clarify on niya sa dagan aning nga program. So na-consultation na buhaton na niya? Of course. Ang very maganda, the part sa teachers, kung bata ang ang mamili sa elective, basig katong subjects nga nagitudlo sa karon nga mga kuan, gamay lang og mag-enroll. It's because vital good before magod mo decide, vital ang pagkanta kong survey for the schools Importante na siya. Kay kung dili mo kanta kong survey ang school, dili pod niya ma-determine kung unsay dapat niyang i-offer. Namagoy freedom sa pagpili. Kay importante for a public or private school nga dili usik bitaw kadtong iyang gipang offer. So magdepende po siya unya sa response sa kliyente niya which are mga kabataan ato. That's why survey is important. Kay kung pananglitan mo offer ka dinhi og mao ni nga padulong sa pagka-teacher unya wala kay facility, wala kay eskwelahan, wala kay HEI sa higher educational institution sa palibot nga pwedeng
mag-pursue dito ang mga kabataan, and that will be futile. So it's quite important. Para sa mga eskwelahan, let me remind you, before you decide, you have to make sure, you have to ensure that a survey is conducted to determine kung si pulso sa inyong mga bata. Anyway, dugay naman mo na nag-operate naman mo taon-taon, kabalo na mo kung sa pulso. Pero much better lang gihapon, you have to really know. Labo na itong mga umabotay, no? Katong musuluray pa grade 11. Muna importante kayo. So, as to the question, will the school decide or will the kids decide? It's being decided already prior via the survey. Usually nag-aaray ani sa mga private school kay sa public school item naman na sila diha na schools, di ba sir? Murag Referring sa teachers? sa teachers, di ba? Kay whether na estudyante o wala, nagyapon sila sweldo. Na sila. Pero ang private schools, ang uban na probationary pa, tapos mapay pagsulod nila, na-implement ni siya. So, ang ilang employment is Dependent sa number of enrollees. Yeah, okay. That's actually correct. Thank you po, sir. Francis, Dania. Okay, ma'am. Bye-bye, Lisa. Ang PR11 na sila gi-train ng electoral board, if ever may mga incident na may tabo. Sa EFP ba manabatay, nakaanda po? Yes sir, talking about that sir, no, same as mention kanina ni Sir Dudo, ng atong kasundaluhan sir na i-dedicate natin nato sa atong para sa election sir is nag-undergo po na sila og training through COMELEC. Kasi part man mi sa, dili man siya stand-alone sa AFP, but then we're under the COMELEC in support sa ilang mga activity for election. So natay number, ma'am? Again, sir, mention lang ko ganina, atong dedicated na 18 officers and 100 for a while, sir. 18 officers and 407 enlisted personnel. Before their deployment, sir, sila nag-undergo sila training and other mga activities para maging ready sila for their election duty. So far sa Western Mindanao Command, napatay mga kadabang NPA nagapag-intel gyapon labi na during sa election, na ginagamit nila ang campaign, during campaign bitaw. Okay, sir. Again, ako lang balikon sir no ganina. Ako na mention na so far wala pa tayo reported no na election-related incident kabahin naning mga sa CTGs no. Wala so far walang reported on that matter. Ma'am, any comments sa katong Memorandum Order number 36 katong authorizing katong conduct passes sa mga former o mga NPA bitaw nga naay mga kaso. Nanabay nagkuha na ni ma'am, nag-notice ng mga yes, sir, datay as to number of individuals, wala lang ko'y the figure, but meron nata sir, mag-process sa atong para sila maka-avail no og sa parang part of amnesty program ba yung ni sir. Natay mga sir nag-avail yan na. Pero as to number kung pila, wala ko'y figure niya na, pero naata nga mga nag-process. Ma'am, any comments katong mga nag-trending bitaw sa social media kay of course, ang tanan is gusto mag-vlogger, pati ang mga sakop sa New People's Army na vlogging po dito nga naga-encourage, no? Are you 18 years old? Pwede mo appeal sa iya na. So i-counter na to ani sa estimate ko. Sir, ang imong gimin ba as kami nga mag-vlog or katong mga civilian, NPA na mag-recruitment on vlogging sa CTGs. Murag nakaabot siguro sa inyo na kay murag nag-trending karon sa social media na. Okay. Talking about sir, gani recruitment no. Sa ingon ni Sir Riba, this is a free and democratic country. So siguro isa na sa pamahagi nila sa pag-recruit. So depende na sa musulod. But then again, we encourage, syempre, we have the freedom to choose kung saan maayaw sa dili. So kung madala sila sir sa recruitment nga pinaagi ni Ana, well, that's their choice. But on the part of the military, sir, or the AFP, we also have our recruitment scheme, sir, no, na ginapahigayon nato through social media. And we have this authorized lang yun no, nga mga Facebook pages na sila lang yung authorized mo cater o application sa atong AFP.
Maka-alarma magud ma'am kay maka-alarming ba kay of course sa unang recruitment is mo sila sa eskwelahan but karon is gigamit na po nila ang social media as tool. Siyempre sir, nag-upgrade po siguro sila sir, kaya ginamit nila. Nag-upgrade sila sir, para po sila, ano sila sa trend karon. Mas updated magana sila sir. No? Di ba? Sweeto kay si Sir Armando. Di ano siya gikan. Dagi ka na siya. Anyway, yun nga. Basin ila lang po gitake advantage ng technology sir. Bagman. Pero natay counter ma'am. As to that, sir, murag na siguro part na siya sa cyber, sir. Pero so far, wala ko sir, Sa double region, what I report na? Wala pa to, sir. Wala pa mi na, or i-check na mo, sir, through cybercrime, mga kanon. Unless kung na mag-report. Kasi meron in our own way, sir, no, as an individual, we can report, mga videos or postings. Pero so far sa amo sa military wala pa mi na-receive na reported about sa ilang mga ginabuhat na online recruitment. Sige. Thank you ma'am. Kay Sir Dudo. Sir, Franz. katong honorary bang tawagan or sweldo sa katong Honorarium. Oo, sa mga teachers. Enough ba to sir katong 8,000, 12,000 tama na? More than enough. Di actually sa tinod lang. Kung pangutanaw mo mong enough yun, wala mo siguro yung enough. But just would like to emphasize that we are very happy because our call for increase actually responded. No? Last year, gitas-an na nila, karon gitas-an na po nila. So, lipay kayo to sa COMELEC. Pero more than that, Sir Francis, is the heart and the desire of the people from the department to serve his or her country. That's why maraming mo ginaingon ba nga, kung dako kayong dungo nga ang teacher gyud ang nasa sulod sa polling area ug mo'y nagpadagan sa eleksyon. That is a trust long given to us, and I think we were able to safeguard that trust because up to now, kami gihapon ang gina-utilize. Okay. Sa katong other last concern na sa katong dugay ma-release na fixed na ba to? Yeah, ang kuan? Honorarium. Ang mismong resolution 1176 sa COMELEC nagsulti nga na specific days sa number of days. The honoraria and allowances mentioned herein shall be paid within 15 days from the date of election. Dapat within the 15-day period na bayaran na siya. Pero sa milabayng eleksyon, wa man nidagan tog tulo ka adlaw nadawat na tanan sa mga taga-DepEd. Itong milabayng eleksyon. Thank you, sir. Kay Mason. Naputay ko naman naka-train po sa DCPO. If ever na yung mga nahitabo nga kuan, mga trust mga teachers na to na kung saan napag-andang mga DCPO po na to. Yes, sir. Na-train, sir, no? Under PR 11, Police Regional Office 11. Sa Davao City Police Office na, type 50. I think, sir, no? If I'm not mistaken, na natay naka-train ana. Kaya just in case ay mga problema, automatic na sila i-pull out para masitel ang problema inside the voting center, sir. Si Ian and then Marvin. Morning po. My question is for Sir Don. Abi niya, okay Idol. na mao nagsuga. Ay, good morning. Bugay na ko nagapaminaw ni Modol sa radyo doon. Pero ang akong question is, bitaw, ang may memorandum, di ba sir, sa Bagong Pilipinas HIP. Pero gina-follow pa bagya ko ni siya hangtod karon because nagalibot po may katong mga naga-closing and wala ni siya gina-play sa mga eskwelahan. Ang instructions mo is during the flag raising ceremony. Kanang Bagong Pilipinas. All others, wala siya. Pero sa flag raising, naagid na siya. Kasi itong servisyo sibil. Pero ang mga students po during the flag ceremonies na naglibot po before ginapangutanan na mo, ingon sila, wala gyud po na mo na memorize sir kay wala man gyud pa memorize.
So unsa ang ano nato sir? Unsa yung mandate? Ma-memorize sila na di madugay. David sir, Sa kadungayang kanta. but ano sir ba? Is this mandatory ba yun sa ilaha? There was actually an executive order mandating the playing of Bagong Pilipinas Hymn. That's why kami, o ang atong mga schools, are responsive to that. No? Naga-play kita. And then, with respect naman doon sa pagka-memorize, medyo honestly, taas-taas yun siya, taas-taas nga stanza. Kaya katong akong Twinkle Twinkle Little Star ito una, mga tulo-katuig ito na akong na-memorize. Yeah, kidding aside, what is important there is that we have responded to the tall order of the President that we have to play it because of its importance, and we're doing that. Playing lang sir. Including the singing, pero you have to, you really have to have a copy. Medyo malisod ta diya. Pero kailangan lang itong kopya kay taas-taas mo siya. Sa LGU, encouraging raman sa ilaha. So sa inyo sir, kay mandate. No, we really play it because we find its importance. Balik lang to sir, sa katong sa enrollees sir. Unsa itong target na enrollees sir? Pagulong yun na padala school. Keto ganiha sir. Itong 1.3 million sir. And then, unsa ang target nato? I have the specifics now. Okay. Our target for school year Dali, sir. Okay. For school year 25-2026, our target for elementary is 739,757. 739,757. For junior high school, we have 399,769. 399,769. So for both elementary and junior high, we aim to reach 1,139,526. 1,139,526. Now, with respect naman doon sa senior high school, we are still into the collection of data. So this 1.3 something will be adding something from to this 1.3 something as soon as the senior high school data will be in. How about po sir sa no student left behind yapon nato na policy sa ED, and also ang nagkadaghan po ng mga honor students, is there still the transmutation of grades na nagahitabo? We have DepEd Order 8 series of 2015, if I'm not mistaken, that is actually the Bible of our identification of honors. Ang uban man lang good, para lang bisa kung saan na lang merit si Panghatag, no? Nagay ko yung natambungan, most healthy. Most healthy yun niya. Napulo sila kabuok. And then, malaga, after the ingno na to na, ayun. And then, apoy, say tawag na, sa merits na ang tawag na, most behave. Mo ka lang most behave, balingagi ko na, wag itingog-tingog ni bata at tingog-tingog. Wala ako ikuan niya. After the ceremony, tawagon ako ng principal, I think you have to rethink this case. Kung most behave, napanos ng laway ang ibataan. Most healthy, most. Isa kung saan lang mga most. Ang amo lang is that, para dili kayo cheap food ba, no?
Dili po kay barato ng paghatag og merits. No question dito sa grado kay naa magid na kanang calculations nga ginahimo. But diri usahay sa merits, not usahay, mostly diha gid sa merits. Ako alis ko bullied ko before labo na tong elementary ug high school ko. Kanuna lagi ko gikan kinder until high school. Wa pa man senior high school to na. Most handsome ko kanuna. Kami ni Joel. Kano si Joel sa iyang panahon, assistant most handsome. Assistant lang siya. Di ka siya kadaog sa ako. Manang kami, we advise them na kinahanglan po nga kwad. Pareha lang most, kunya 20 ka buok. Puro ka buok. Dapat boss isa lang. Di ba na? Kaya si Nelson Cañete. Kaya lang RD na to sa kuwan. Most tukating. Talawa. Na-announcer. So Joel, most assistant. Isa to? Assistant. Oh my God, so that's why we have to also look into that. Labo na tong, muna ako, kung nakoy ko chance advice lang ko nga, kanang most, pwede isa lang, dili 20 ka buwan. Most tukative, wala hindi ka paminaw ng bataan. Wala po sila ginahatag ng most tukative. Kanang lang most behave. Tayo ko na, kung most behave ni, kinahanglan na niyo daghang buwan. Kanang Listerine. Kaya panos ang laway. Nalima ka gikan sa kinder hantod sa high school. Why tingog-tingog na bata? Wata ka balog. Nakaantigo bragwa. I don't think if we still use the transmutation. But there is kasi the transmutation table, na magud may katong basis yun sa katong DepEd Order 8 namo. That's actually my problem because it's been a long time that I don't belong anymore to the classroom. So wala ay kinakayo ko ikuan pag-abot sa mga grado. Hindi siya issue sa pinasabi sa mga students sobra sa honors. So laghan na kayo na with honors. If they have reached the level, then why don't we give it to them? Pero the issue there, in schools naman po sir, medyo is on the transmutation. So is there any there? Well, the school should be ready. Kaya kung pananglitan o DepEd will be looking into the records, dapat they will be able to show to us na everything is in accord with our policies. To be clear sir, Yes. Mo ito Biblia naman. With the highest honor. Basta with highest honor. No? Ito pa. Sabi ko, mo elaborate unta ko sa most handsome. Most handsome. Most handsome. Kami ba ni Joel? Morbin. Dili. Masuk ko yan sa ko. Right with si Mama. Secret. Kang Colonel Evangelista, ma'am, good morning. Ma'am, regarding sa ang tactical operations sa mga kasundaluhan sa labi na sa Kabukiran. Sa to sir yung Mga tactical operations ba? Okay, sa tuong kasundaluhan sa Kabukiran, is it fine nga mag-vlog sila? Labi na nga, actually sir, no, as to uniform personnel, specifically sa AFP, we have this, what we call social media handbook. So, we are being guided, and we are also, sir, giving sanctions, no, whoever violated sa atong policy. We have policy, sir. Pero supposedly, ma'am, di siya pwede. Exactly, because lalo na, sir, pag talking about security operations na aspect, hindi siya talaga pwede. Again, we have this,
Meron naman kaming policy on that, and for those personnel who will be violating, they'll be given sanctions. What kind of sanctions usually, ma'am? Usually, sir, administrative sanctions. Administrative, sir, they'll be reprimanded, or yun yung pinakamababa, sir, yung i-reprimand sila. Unsa ba ang pinaka kinibitang matawag nako risky ba gyud siya sa part sa atong operation sa kasundalan if ever na aman? Yes, sir, it will be very risky kasi example will be divulging no mga yun locations no, or lalo na kapag live no na nagagangawa, and then again they will be malalaman ng mga tao kung saan sila. So far na nabay nasampulan ani? Operational security. Yes, we have mga kasundaluhan nato na reprimand for the violation of mga social media postings na. But then again, sir, firstly, they'll be they'll be given warning, no? And then pag hindi pa rin, again, sanctions is being given to them. Asa lang usually ang limitations, ma'am, sa part sa ato ang AFP regarding sa social media usage? Ang limitations. Talking about limitations, sir, as long as, sir, example, sir, if it's personal nimo na hindi siya makakapag-impede no ng operational security, pwede naman mag-post, no? Pero pag it involves operational security and then yung mga related sa trabaho natin, medyo may limitations po tayo dyan. Thank you. Kang Captain Tuazon, ma'am, good morning. Ma'am, regarding sa kining na-found na stress, depressed, nga babae sa Matina Pagi, kumusta, ma'am? Stable na ba ang condition o sa situation? Sana all stable. Hello, sir. Good morning, Sir Marvin Ibano of XFM. Walang pa? Single, available, ready to mingle. Grabe makakatawa si Ramando. Yes, sir, ang katong nahitabo diha sa area sa Talomo, sir, nang niambak sa bridge diha sa area nila. Stable na ang kondisyon karon, sir. Natabang ni siya sa ato ang mga responder and then sa ato ang kapulisan, and na usab nato karon, sir, no, nga naay mga ingana yun karon nga panghitabo may mga problema sa unang-una, depression, sir, no. Ang ato alagyod ani, sir, is ang pamilya, no. Sa mga pamilya, kung naa sila yung mga membro silang pamilya nga naay mga ginahambing, no, nga gusto magpakamatay o sa diha nga dili angay buhaton, namatay mga ahensya, sir, no, nga pwede nila kaduulan, libre ni siya. Ang ato ang local government unit is supportive kaayo. Daghan tag mga programa sa local government unit nga libre pwede nila kaatuan para dili na nimo abot sa ingon ani nga magpakamatay nili nga naay mga problema ka dili nila kaya ilang mga problema nga giatubang. So ang ato ani is tabang gikan sa pamilya nga do sa ilahang membro sa ilahang pamilya. Dirita, ma'am, kay sa gipahigayon nga RJSCC kagahapon sa Police Regional Office 11, it was found out, according sa data sa COMELEC, nga ang Davao City ang pinakadaghang nadakpan ng mga gun ban violators. Actually, duha ang impression ani, ma'am, positive and sometimes negative, ma'am. Kay naa diri province sa Davao Region, 0 gun ban violators, particular diri sa Davao del Norte. Unsay manifestation ani, ma'am, sa part sa DCPO? Yes, sir. Diyan na ito makita, sir, na ang pagpaningkamot sa Davao City Police Office sa Task Force Davao o other security forces nga na-address sa atong area of responsibility sa pag-implement sa ato ang COMELEC gun ban, especially sa ato ang mga checkpoints. Dili lang mga regular checkpoints na atay mga patrol nga nagakandak o kanang mga inspection, sir, no. Sa ato ang pagpaningkamot na putay during the conduct of implementation sa search warrant, bypass operation. So apil na sa violation sa ato ang COMELEC gun ban, sir, na mo nang daghan ta og kanang record data nga naay nag-violate sa ato ang COMELEC gun ban. Ato dili lang ni pagpaningkamot, sir, sa Davao City Police Officer, ha. Apil na po diha ang Task Force Davao and other security forces nga naa-diri sa atong area. So ang collaboration gyud nga naa-diri is dako kayong impact, sir, sa pagtinabangay nga daghan mo nang daghan ta og na arrest, daghan ta og kanang record kay naapod diha ang ato ang pagpanghayo sa mga owner sa mga firearms, sir, nga wala pa ma-renew ilang mga documents. Amo na ginahangyo nga i-turnover for safekeeping sa police station para dili na may magkandak o kanang mag-apply for the search warrant para lang ma-confiscate na mo ang firearms nga na sila nga wala nila ma-renew.
ma'am, it masabdan nga accomplishment para sa PNP. But at the other side, ma'am, posible ba nga makonsider sa daghag badlungon sa Davao City kaya murag kagahapon is murag kikalipay man nga zero ang violators diri sa Davao del Norte. Unsa man daghag badlungon or unsa ba? So akong giingon sir no, na ay na kuhaan na nga mga firearms during operation and then mas daghan ang nag-turnover sa firearms nila sa ato ang record. So pasabot ana sa ato ang pagpanghangyo sa mga owners, dako po siya impact sa ato sa Davao City Police Office. Kaya nito man po sila, dako po sila og nga salig sa ato ang mga personnel, especially sa mga police station nga daghan og niadto og mga firearms owners nga ibutang sa ilaha while pa sila process sa mga documents nga i-renew nila ang mga firearms nga ilaha gikuptan. What if wala gyud mga madakpan mga violators? But pasabot pud ba ana nga walay mga badlungon or lack sa operation? Vice versa sir no, ang ato ang kapulisan naning kamot sumo nang daghan. Ang pagpaningkamot nato 24 hours mo nang daghan ta. Ug wala pud tay mabutang diha mga accomplishment zero, maingon butag walay gitrabaho. So ang ato diha ang kapulisan daghan og ganang na confiscate during the operation. Dili lang sa bypass operation, nag-implement po ta, nag-apply po ta og search warrant. Diha na to makita nga nagpugi ang ato ang Davao City Police Office. Pinaagi na sa instruction sa ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan. Kaya dili ta gusto nga kaning mga firearms nga renewed. Ng mga firearms is magamit sa mga illegal sir no. So na siya dakong impact ang pagsalig sa katawhan sa Davao City Police Office. Especially nga mas daghan ang nag-turnover sa ilahang firearms sa atong mga police stations while nag-process sila mga documents. Okay, thank you so much. Another question? Si Carlo and then last si Joel. May buntag sa ato ang mga handong bisita. Pasensya na, nalamian may istorya ni John Diz about sa OBS. Bitaw ay sige, para lang mapaspas na yung atong pangitabo no. Kumusta naman Police Captain Hazel Tuason ang ato ang pakitambayayong sa atong mga kaigsunan nato na nagapamalandong ni atong Semana Santa sa mga pipila ka simbahan. Ug aduna batay mga untoward incidents while na nagapamalandong atong Semana Santa. Doon na ba yung mga nagapabadlong nga mga I don't know kung nabay mga nagpalibot-libot sa kandidato on the 2-day period nga bawal mga panya. Yes sir, sa Holy Week sir no, from April 12 to 20 ang atong deployment from Davao City Police Office, apin na po diha ang other security forces nga na-address sa atong area of responsibility. And nahuman ang Holy Week sir no nga walay mga recorded incidents nga report sa ato ang mga police stations and so with the DCPO headquarters. So generally peaceful sir nga atong Holy Week 2025. And sa kung nabay violation nga gibuhat ang mga politicians during April 17 and 18 nga bawal ang pagpangampanya. So far sir sa atong monitoring sir no is wala tayo na record, wala po na monitor nga ato ang 19 ka police stations nga naay nangampanya during that time. So nagpasalamat ta sa cooperation sir no sa mga politicians nga nituman sila kung unsay mga policies nga gibuhat sa ato nga COMELEC sir. Last na lang akong pangutana to Sir Dodong Aquino, akong idol. Pero po yan. For clarification, ani nga kung ipangutana kay na storya naman kaganina with regards sa atong mga PEIs na trabaho for May 12. Di na nato mapugngan no, or na yung mga pagduda na ipahigayon nga intimidation na yung mga patrino nga pot manghinapot sa proseso sa resulta sa ato ang election in every precinct na gina-deploy. So, doon na ba itambag na ipaiambit nga to sa atong mga teachers nga mo trabaho as PEIs for the period of May 12 with regards sa hapsay o malinawan nga walay intimidation or threats sa ilahang kinabuhi. If ever there is, we always remind our people that they have to remember that they are persons in authority. Being deputized by the COMELEC actually provides them
the appropriate authority to respond if ever there is. For example, may magsamok-samok din ha, the chairman can, or any members of the electoral board can immediately respond to that and cause the say, apprehension of the concern. But we also would like to remind them that our brothers and sisters in uniform are just few meters away from the polling area. Mabiling rason nga nung naay peace of mind no, ang ato ang mga electoral board members coming from the Department of Education, because we have our partners there situated just very near on a specific distance as required by COMELEC. Na din na atong PNP, na atong AFP. If ever there is a situation like that, God forbid, of course they know what to do, because we have informed them of the rights and their what really they can do in accordance with the policy. Pero lagi usbon ko manawagan ko sa katawhan, do not take your umbrage to the electoral board members kay nag-perform na sila sa ilang task and they have a task to do. Buhaton gina nila ilang trabaho subay sa ilang mandato. Thank you, Carlo. Alright, kay Colonel Evangelista, ma'am, naman tayo contingent nga nag-take part sa paligatan? Yes sir, generally sir natanong, pero diri sa gikan sa Ismincom, wala ta, pero ang AFP sir naata sa Manila. Sir, pero diri sa Ismincom wala mi ipadala sir. Right. Namo yung mga incidents ma'am, no? Siyempre, natay balikatan, pero previously, last year na yung mga drones na nakita somewhere in the coastal areas in Luzon. And the last incident na remember na ako nga mas dako gud siya nga naka-alarm sa public is ang galit pagsulpot sa mga armada sa China agi sa piling sa Buanga Strait para din sa may Basilan. And then lusot sila diri sa may unahan sa Sarangani between Indonesia. At dapat sa may mga activities nga initiate sa Ismincom para ma-monitor ang mga activities sa mga unfriendly forces na nagabaysbay sa atong lugar o naga-deploy o mga surveillance equipment. Okay sir, talking about that sir, no, yung as we monitor yung mga passing vessels natin, so regardless kung domestic or international vessels. So far sir, sa area sa Ismincom, they all responded to kasi may mga challenge kasi na ginagawa yung Navy natin yan sir. And ang atong naval forces po through the naval forces sa Eastern Mindanao, regularly so nagakandak sila og combat patrols or naval patrols sa atong mga coastal areas under Ismincom. As per report sir, lahat ng dumadaan natin na domestic again and international vessels, they responded to the challenge na ginabuhat nila. As to activity nila, so far sir, wala mang reported na mga illegal activities, but they're just passing, no? Sabi mga passing vessel, but they adhere naman, and every time they were challenged, nag-respond sila. Unlike sir, dito sa like sa area sa Nolcom, isa sa ilang mga problem is that those passing vessel is not responding to the challenge. Kasi parang yun yung protocol nila sir, they have to, if ever na china-challenge sila ng nagmo-monitor sa kanila na other Navy vessel or other vessel is dapat nag-respond. So far sa area natin sir, lahat ng passing vessel is nag-respond po sila. Okay, thank you, Colonel. Captain, ano? Caballero na po. Caballero, sir. Captain Caballero, ma'am. Sige, sir. Balusay taron. Sige. Ma'am, kaning dito sa Manila, nagkainitan tong MMDA operations head sa kaning clearing operations head nila. Diri pa sa Davao City, unsa ka masulundon sa traffic rules ang ato ang mga police stations na dili maharangan ang mga sidewalk o ang ato ang kalsada
sa mga vehicles, labi na iya sa mga personal nga mga vehicles sa ato mga police. Yes, sir. Davao City Police Officer no, nga ato ang Acting City Director, Sir Police Colonel Hansel Marandan. Kanunay gyud nag-remind sa ato mga station commanders nga i-monitor ilahang mga tao unsay buhaton, sir, no, nga dili mag-violate, no. Nakita nato gani like nag-U-turn nga na, sir. Apil na po diha ang mga butang sa ato mga vehicles sa area sa ato mga police station nga dili siya makasagabal sa ato ang mga sir, no, mga civilians. And like sa San Pedro Police Station, sir, no, kung naay mga inganang insidente, nagi action dapat buhaton ang mga station commanders, especially nga instruction na sa ato ang city director. And so far, sir, sa ato ang monitoring, sir, wala mainguna na nga sir, no, nga gibadlong na dili pa magpato or nagkiglalis, sir, no. So wala tay mga na-record ana diri sa Davao City Police Office. And with the sir, ang Davao City, apil na po diha, sir, ang mga PNP personnel sa Davao City Police Office nga basta Davao City, mga tao disiplinado. Thank you. Wala, surrender na. Sige, sir. Okay, Sir Dodong, no? Sir Dong, Ang DepEd disiplinado. regarding sa mga naman ko tayo, di ba, karong balik na ta sa June ang ato ang klase niya natay Brigada Eskwela. Ang mga banda nato, sir, mga classrooms, napabay reported ang nga mga kining dilapidated nga mga classrooms or kanang mga under repair pa nga mga classrooms. Under repair. I just would like to say that ang sa Brigada Eskwela minor lang na siya, minor repairs. Just to prepare the classroom. Na ay classrooms ng major repair, gina-assess mangud namo ang situation sa kada classroom kung angayan pa ba siyang gamiton or dili. Pag mo abot sa punto nga dili na namo na ginapasuddan og bata, and that is immediately we will recommend for the demolition of the same. Going through the process na dili man na siya nga nakadali good, and then kinahanglan i-assess pa tanawan og kinahanglan bagyod. That's why we need the expertise of our very own engineers. Tanawa na siya. Now, kung madesisyonan nga kailangan na yung i-demolish, then that will be our basis to recommend for the replacement of the same. So, nga na ito ang situation. Kadtong mga classroom nga di na pwedeng gamiton, di na ginamo ipagamit kay priority sa ito, primordial for us is the safety of our children and the teachers. Sir, nabakay data kung pila ka schools ang naay gipatuman karon nga construction o repairs? Di na wala na ko dala. I love you, Joe. Isend ko na si Macho. Isend ko na. Di ko mangayo bago sa proper office. Nanay another office. Alright. So far, napatay assurance, sir, nga enough ang ato mga classrooms sa karong opening. Subay sa data nga mong ipagawas karong bago, makatubag nga to ang mga classrooms. No? Makatubag nga itong mga panginahanglan sa facilities. Anyway, kung pananglitan og because we will be having a ballooning population, if ever, then we have other remedies like say shifting, pero kana magong shifting buhaton na gyud mo na kung kinahanglan na gyud mo buhaton. Kung pwede pa lang nga makapangita pamiglaing pamaagi, we will not go to shifting. Pero kana that's the penultimate na siguro nga pamaagi. Okay, thank you, sir. Mr. Don Palayo. Salamat, Ma'am Rod. Diri ko kay Ma'am Hazel, good morning. Ma'am Hazel, kanang update atong bata bitaw na lumos. Na interview na ko ang parents, murag dili na daw sila porsigido mo file og kaso. Pero nagya po'y sanction ang katong establishment owners katong sa seal. Mukha na si Ramando. Kaunsa diha, sir? Yes, sir. Katong sa drowning incident, sir, no? It's up to the family yun na siya, sir, kung ma-file sila og kaso or dili against sa establishment. But on the part of the Davao City Police Officer, kung mo alam ang good sir, is criminal liability. To civil liability, sir, is mo-assist na lang siguro mi sa family, just in case sir.
So dili na ano sa Davao City Police Officer nga mag-file against sa establishment for the ano sir. Ma'am, di ba ang mga establishment owner dapat as lifeguard? Naimbestigahan ba sa atong mga pulis? Nga ano wala to ma-risk dayon? Yes, sir, part na sa investigation nga gibuhat sa ato ang kapulisan sir no. And ang tanan diha is nakadokumento na siya sa ato ang blotter. And then siguro ta sa LGU kung saya atong pagabuhaton sa ingon anang incident sir nga wala mabantay kay automatic gina siya sir na kung naay mga inuana nga mga swimming pool na gina siya mga lifeguard. Trained lifeguard sir no kay di na to matagna ba kay pareha aning nabian lang kadali sa iyang auntie na ilay kuha nga food pagbalik niya isula na pero naga-remind yun daan na permiser no before sa Holy Week nga kailangan bantayan yun ang mga bata so dili gyud na nato malikayan po nga naadyo insidente isa so ang ato sa Davao City Police Officer makipag-coordinate siguro ta with the local government unit sa mga establishment regarding sa panghita po. Salamat pa po sir. Dili ko kung Sir Dodong Atilio. Sir Dong, Idol. Wala na idol. Update ka tong bragwa pa ni matubag sa DepEd ba? Ay, tubag na to. Murag, dako ko obligasyon. Katong natoy namatay nga magtutudlo. Asa? Allegedly nga kon lagi na. Asa banda? Sa Tana. Davao? Oo. Para iyahan mo si Kabalo Sir Dom, doon ay mga problema tong mga uban natong mga teacher. Yeah. I wasn't able to grab a hold really of the incident report. Kaya muna, kada panghitabo ko sa mo required yun may incident report. Pero mo ito nag-circulate ng mga istorya and then personal kuno ang reasons. I do not want to discuss about that nor confirm the report that it is really suicide because I do not have first-hand knowledge. Just received it from other sources whom actually is not the official source of the department. So being the spokesperson, I cannot consider that as the official information. Ang ako na lang is simpleng panawagan. Kung panaglitan there are problems, you really have to communicate with someone whom we have trust and confidence with. No? Importante yun itong istorya. Kaya na ako yung mga daghang kailang lively, happy kaysa ginabuhi. Pagkaman, tuwa na, pati urok na day. Kaya di ay problema, depression. So, importante yun nga mag-communicate. Even us sa DepEd, we also have some cases of that no? In the previous year. All lead to alone, being alone, way may istorya, di mo istorya. Manang kita po, if we are member of the family, we have to be very watchful, circumspect. Ano naghilom-hilom mali, istoryahon ginato. Bisag matulog, istoryahon na to. Kay para di mga depressed. Just kidding. Pero sa tinod lang, daghan kayo din ang abi na to okay lang, pero dili ide okay. So it's important that the person really will open up para po siya matabangan. Ang problema lang lagi, diyan na lang ka mahibalo kung wala na. Manangingon nila, anhim panda mo pagpatay ng kabayo. Salamat Sir Dr. Okay. Sir, di ba Noranyan ka? Noranyan ka, di ba? Noranyan. Ay, Bilmanyan ka. Okay. Maraming salamat sa ating mga guests today. Yes, Sir Don, napakipahapon. Kuwan lang ha, basta makalimot ang katawhan. Palarong pambansa is fast approaching. Palaro will be on May 24 to June 2 at Lawag, Ilocos Norte. And the host province is Ilocos Norte and DepEd Region 1 and Ilocos Norte Schools Division Office. Ang Region 11, Davao Eagles will again participate. Remember that we are ranked number 4 last Palarong Pambansa.
And we now be aiming rank number 3, no? Rank number 3. So, pag ampo, ang gikinahanglan na nagikuso kay mga kalaban, but we were able to make that, we were able to really achieve. Kaya target lang namo last year, dato is rank number 6. Pero God is good, gihatag yun sa tuwa, rank number 4. Now we're aiming for 3. Pero naibago karon kadtong penchak silat o pole vault sa secondary girls will now be featured as a regular sport. Weightlifting, natay weightlifting na demo sport. Tapos kickboxing po. In preparation siguro ni sa MMA. Exhibition sports siya. So makita na ni siya karon sa palarong pambansa nato, no? And then kaming tanan manglupad sugod Mayo 17. Sa ligid sa aeroplano. Mayo 17, number of athletes nga mo larga padulong palarong pambansa 556. Number of coaches 75, number of assistant coaches 21, and total number of chaperones 18. For regular sports, we have a total of 670. Kato bitawng ginarank yun nato ang katong for medals pa. Now for para games, special games, number of athletes 42, coaches 12, chaperone is a total number 55. So we have a total number of coaches, coaches, assistant coaches, athletes, chaperones, 725. Wapay labot sa delegation officials like me. So more or less mga natas almost mga 800 siguro. Davao Eagles. Mao man sila. Nigtaas gamay kay may mga naduga nga mga dula. Okay, so paano lang ito pag-isya sa itong mga guest? Ma'am Hazel, thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Daghan kayong salamat, ma'am. Ug magpasalamat di ay ma'am no ang Davao City Police Office sa support from the barangay officials, sa ilang mga barangay tanod, sa ato ang local government unit, ma'am, no. Daghan kayo sila og kanang tabang sa mga programa sa Davao City Police Office. Ug daghan kayo salamat, ma'am, sa media from Davao City Police Office po. Thank you, ma'am. And Sir Dodong, thank you kayo, sir. Thank you again sa inyong organisasyon. Sikat kayo, no? All throughout, ilado kayo. Sige ngalanan. Thank you. Kasi nagkulang-kulang ba no nga? Kung may nagsugulan, hindi pa may nag-nagnaali? Si Juan, si Joe Pascual. Sila una. And of course, Lieutenant Colonel. Ma'am and sir, sa makausapan, daghang salamat sa pag-invite. And in behalf of Eastern Mindanao Command, through Lieutenant General Bergante, thank you for this opportunity. Maayong adlaw. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, sa additional t-shirt. Kung mga ayaw na siya. Yes. And ano ma'am, basta providing our snacks. So, wala pa pala. Thank you so much sa Royal Manday Hotel and that ends our Davao Peace and Security Press for